Magandang araw mga amo at welcome sa Kali Topics. Sa video na to ay magkokomento tayo patungkol po dito sa mainit na pinag-uusapan ngayon at ito po ay tungkol dun sa pagbabawas ng bicameral ng budget para sa ahensya ng DepEd at PhilHealth. So, well, hindi naman tayo kumbaga mahusay sa numero at hindi natin alam kung ano yung mga provisions, mga batas, kung papaano naaaproban ang isang budget. Pero, well, unahin muna natin itong DepEd dahil ito yung pinakamainit sa lahat eh. So, nag-research ako ng konti at hindi ko naman na dinamihan kasi syempre magtatagal lang eh. Hindi naman tayo technical na tao. Pero, inalam ko kung magkano yung 2023 budget ng DepEd at nakita natin, hindi ko lang alam kung yun talaga yung eksaktong numero, pero lumabas doon na ang 2023 national budget, yung nakaraang taon na budget, ay 710 billion o humigit ng konti doon. So, 710 billion na tandaan po natin. So, kung hihimayin pa natin kung saan ginastos yung 710 billion, masisira pare-pareho ang ulo natin dahil kutakot-takot na batas, kutakot-takot na project ang pinaglaanan nitong 710 billion. Siguro kasama na rin dun yung sinasabi nilang confidential fund na inuusisa ngayon sa Kongreso at naging dahilan para may mga ilang pribadong tao, mga kongresista, mga matataas na tao ang nag-file ng impeachment complaint laban kay dating DepEd Secretary at Vice President Sara Duterte. So, 710 billion, tandaan po natin. Sisimplihan natin yan. At hindi na natin patatagalin, ika nga. 710 billion. Naka-itemize yan, syempre. Pambili ng libro, blackboard, at kung ano-ano pa na kinakailangan ng ating mga estudyante, lalong-lalo na. At syempre, ang DepEd ay nakasentro sa pampublikong eskwelahan. So, naka-itemize ng maayos yan. So, ang tanong, naturalmente, tanong lang ang magagawa natin dahil hindi natin alam talaga kung saan napunta itong 710 billion na to. May mga ilang katanungan lang ako. Siyempre, doon sa 710 billion, nakasisiguro ako na malaking bahagi nung kasi parang nahagip ng mata ko na around 600 billion o bumaba o tumaas ng konti doon ay nakalaan para sa mga infrastructures ng DepEd. Ibig sabihin, yung mga bagong eskwelahan, gymnasium, kung ano-ano pa. So, infrastructure building. Ang unang tanong ko po dito, siguro, kung may makakapanood man nito na mahusay-husay, 600 less or more ng konti, billion ang nakalaan sa infrastructure. Yan po ba ay buong Pilipinas na? Siyempre, may mga nagre-request ng bagong eskwela, di ba? Narinig natin, may mga congressman na naglahad na na-approban daw yung kanilang budget para makapagpatayo ng eskwelahan o makapagpa-renovate ng eskwelahan. May biglang may pusa siguro. So, sensya na. So, infrastructure, 600 billion ang inilaan noong 2023. Matanong ko lamang, simple, una nga kung buong bansa yun, pero malamang buong bansa yun, buong bansa. Ilan
doon ang naipagawa na. Di ba? Pagpalagay na natin, kunyari 600 billion. Kunyari lang hindi ko alam ang eksaktong figure. Layman's term na lang ito. Halimbawa na ang halaga ng 100 eskwelahan. Eskwelahan na lang, hindi na nakaano kung ilang building, basta 100 yung nakalista na gagawin para makumpleto na ang kwarto o building pampublikong paaralan ng DepEd. 100. Halagang 600 billion yung 100 na yon. Ilan na po ang naipatayo na? Tandaan nyo 600 billion. Yun yung nakita natin. 100, kunyari Kunyari lang naman, pero hindi natin alam. Pero malamang mas marami pa doon. At hindi naman lahat yun puro building. Malamang yung iba doon renovate, ano-ano pa. Pero sinimplihan ko na lang para hindi komplikado. 100 na eskwelahan. Nilakihan ko na rin ng konti. Depende na sa interpretasyon nyo kung gaano kalaki yung eskwelahan. Pero 100 eskwelahan, nagkakahalaga ng 600 billion noong 2023. Naipatayo na ho ba lahat yun? Maitanong ko lang sa DepEd. Siyempre, doon natin i-address yan. Kompleto po ba yun? Kasi, nagiging issue dito yung isang ahensya ng gobyerno, yung PhilHealth. Ang PhilHealth kaya nalagay sa alanganin dahil nalaman natin na meron pala silang 90 billion na hindi na-liquidate at ibinabalik nila sa National Treasury natin, sa kabambayan ng ating bayan, ng ating gobyerno. Nagbabalik sila pero nagka-problema. So, iniimbestigahan kung bakit hindi naubos yung 90 billion. Bakit hindi rin natin itanong dito sa DepEd kung yung 600 billion ba na ipinangpagawa ng kunyari 100 eskwelahan natapos ho ba? Kung hindi natapos yung mga infrastructures na yon, nasaan yung pera? Pangalawang tanong, sa bawat ahensya ng gobyerno, merong budget yan taon-taon. Idinidefend ng chairman yan o ng sekretaryo, kung sino man yung pinuno ng nasabing ahensya. Kapag ka po ba hindi naubos, hindi nagamit yung pondo na inilaan para sa taon na yon, sa kabuuan ng taon na yon, ano ang protocol? Yun po ba ay ibinabalik sa kaban ng bayan o obligadong ubusin nila? Pangalawang tanong ho yun. Ang pangatlo sigurong tanong, kung hindi naman siya kung hindi naubos, hindi na liquidate lahat at kailangan ibalik sa kaban ng bayan, sa gobyerno, kung saan mang ahensya yon. Meron po bang taunang report yan na ipinipresenta sa tao? Halimbawa na, kunyari, ito na, DepEd, humingi ng 710 billion pero ang na-liquidate lang kunyari, 600 billion, di may 100 billion. Yun po ba ay kailangan ibalik natin sa kaban ng bayan? At kung ibabalik po natin sa kabang bayan, inuulat po ba sa tao kung magkano yung hindi nagastos? Kasi parang simula nung maging tao ako, mga amo, wala akong nakita o narinig man lang sa telebisyon, sa mainstream media, na taunang report na itong DepEd nagbalik ng 100 billion dahil hindi naubos. Itong
PhilHealth, 90 billion, hindi naubos, hindi na-liquidate, ibinalik. Walang ganun eh. Kung pansinin nyo, simula nung magkaisip ako nung panahon ni dating Presidente Cory Aquino hanggang ngayon, walang nangyaring ganun. Hindi man lang kasama sa SONA ng Pangulo natin. Nasaan yung pera na yon? Hindi po ba malamang kinupit na ng mga taong gobyerno yon? Kasi yun, taon-taon nakaw eh. Hindi ho ba? Taon-taon ninanakaw ang pera. So, itong mga ginagawang pagdinig na to, ano lang ito panansya ko, marami nagsasabi politically motivated lang, kaya ako minsan gusto ko na rin isipin talagang politically motivated. At malamang sa politically motivated yan dahil meron na nga isang congressman naglahad na porke hindi siya kaanib o hindi siya nakipag-usap doon sa mga dapat kausapin para ma-release yung pondo, para magawa yung kanyang hiniling na eskwelahan o building, hindi pinagbibigyan. Saan napunta yun? Bawat distrito, bawat munisipyo, may mga eskwelahan yan, bawat bayan, may budget yan. Nasaan yung pera na yun? Bakit sa tuwing dumadaan ako sa mga eskwelahan, mga elementary, o dun sa mga secondary nating eskwelahan pampubliko, bakit wala namang masyadong nagbabago sa building nila? Yet, taon-taon na lang na ginawa ng Diyos, daang bilyon ang inilalaan natin para sa konstruksyon ng mga building na yan. So, diyan pa lang sa DepEd, kahit sino ang maupo, bilyong-bilyon ang nakukurakot. Pang-apat na tanong, ano ang dapat nating gawin para hindi mangyari yung mga ganyang korupsyon sa gobyerno? Siguro ang pinaka-practical na sagot ko na lang dyan, wala tayong magagawa. Alam niyo kung bakit? Dahil halos lahat naman ng mga yan ay magkakasapakat, taki pa na lang. Kasi doon pa lang dito pa lang sa senaryo na to taon-taon, daang bilyon ang inilalaan natin, napakalaki. Isa sa mga ahensya ng gobyerno, ang DepEd, ang tumatanggap ng may pinakamalaking budget. Pero pirmes, construction ng building, construction ng eskwelahan, walang napapagawa. Napapanood natin sa mainstream media na may mga liblib na lugar, liblib na bayan, sa ilalim ng punong mangga o sa puno na lang, sa ilalim na lang ng lilim ng puno, nag-aaral yung mga bata. Wala silang building yet. May naka-allocate na budget para matayuan sila ng building, ng eskwelahan. Pero hanggang ngayon, wala. At may maitayuman na mga building o gusali na paaralan. Karamihan puro substandard. Kay Senator Robin Padilla, yung na-feature sa mainstream media na covered court ng eskwelahan na ibuwal ng mahina o medyo malakas-lakas ng konting hangin na isang buong covered court sa eskwelahan bumagsak. Substandard. Hindi ba korupsyon yan? Bakit hindi nila iniimbestigahan yan? Ngayon, kung gustong imbestigahan ng ating Kongreso, ng ating gobyerno, ang nangyayaring korupsyon diyan sa DepEd, umpisahan ninyo magmula kay Cory Aquino hanggang ngayon kay Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan ninyo kung ilang trilyong piso na ang napunta sa korupsyon. Biruin nyo, taon-taon bagong building ang tinatayo. Same address, same school, tatayuan ng building. Pero pag pinuntahan mo yung eskwelahan, taon-taon, syempre may mga anak kayo dyan, walang nababago, siguro bagong pintura lang. Maliban doon, wala na. Pero ang naka-itemize doon sa mga eskwelahan na yon,
dapat may building na bago. Building pa lang yan, ha? Hindi pa kasama dyan yung mga modernong gamit katulad ng computer, kung ano-ano pa, yung internet connection nila, hindi pa kasama yon. Hindi pa natin hinihipo yun at ayoko nang hipuin yun dahil baka sumobra naman ang haba. Pero pansinin nyo na lang, taong-taon, daang-daang bilyon ang inilalaan natin sa konstruksyon ng mga eskwelahan, building, para sa DepEd. Nasaan lahat yon? Wala. Taong-taon na lang bago. Halimbawa na dito sa Marilao. Sa Marilao, may Kawayan, Bukawi. Taon-taon yan, merong budget yan para makapagpatayo ng bagong building, bagong eskwelahan. Bakit hanggang ngayon ganun pa rin ang itsura ng mga yan? Bagong pintura lang, tsaka bagong simento yung flooring. Pati pa nga yung flooring dapat uso ang baha. Dapat tinatambakan na yan para tumaas, para pagka dumating yung oras ng baha, kadalasan ang mga eskwelahan ang ginagamit na evacuation center, pero lubog din. Hindi ba? Tapos yung mga pinagtatayuan ng mga bagong eskwelahan, substandard na, lumulubog pa sa baha. At hindi pa tinitingnan ng mga geodetic engineer kung yan ba ay landslide prone area o mahina ang ilalim, nabibitak. Kasi nakikita natin sa mga eskwelahan, nabibitak yung mga dingding nila pagka lumilindol ng konti. So substandard, sablay ang mga lokasyon na pinipili at wala ring building. Pero taon-taon pinaglalaanan natin ng daang bilyong piso. Pero wala tayong nakikitang bagong gusali. Puro luma, bagong pintura lang. Ang masasabi mo lang bago diyan na siyempre lahat naman tayo naranasan natin 'yan. Nag-elementary tayo, nag-secondary tayo. Well, secondary hanggang college. Private ako, kaya elementary natikman ko yan. Pero taon-taon, nag-i-enroll kami sa public nung elementary ako. Bago naman ang libro. May mga ilang pagkakataon lang na gumagamit kami ng mga second-hand na libro, yung mga pinaggamitan nung sinundan namin. Pero karamihan puro brand new. Pero maliit na portion lang yan. Maliit na halaga lang yan kung tutuusin. Ang pinakamalaki po dyan mga amo ay yung building. Biruin nyo, katang isip yung building pero babayaran natin ng totoo. Di ho ba? Daang-daang milyon, daang-daang bilyon ang nawawala sa atin. Diyan pa lang sa DepEd. Tanungin natin sa ating mga mayor yan. Dumadaan sa kanila yun mayor, congressman, governor. Sila ang nagpapagawa niyan Sila ang nag-e-execute niyan. Bakit taong-taon na lang laging may nakaumang na building pero lumadating ang pera pero yung building wala? At kapag natapos ang taon, walang ibinabalik na pera ang DepEd sa kung saang ahensya man ng gobyerno dapat isoli ang pera. Laging ubos. Hindi ba? Sino pinaglululoko ng mga tarantadong mga nakaupo na yan sa gobyerno? Wala. Ano lang yan, iisipin mo na lang, sisimplihan mo lang, huwag mong gawing komplikado. Nagpapatayo ka ng 100 building itong taon na to, ang halaga ay 600 billion. 2023 yun Nasaan yung 100 building na yon? At kung wala yung 100 building na yon, asaan yung 600 billion pesos na yon? Saan napunta? Naubos? Saan napunta? Sa mga bulsa ng mga opisyal ng gobyerno. Kupit. Hindi ba? May pagpapala ng nasa taas yan. Kongreso, Senado, hanggang sa Presidente. Alam yan. Pero hindi makakilos ang Presidente kasi isang tao lang siya. Kayang-kaya siyang patalsikin ng mga nasa Kongreso, nasa Senado. Pagkaisa lang siya, sipa siya. Kaya mas mainam pa nga siguro nung panahon ni Duterte talagang pinapatay mayor. Doon, agree ako sa kanya. Kasi takot sa kanya tao. Ngayon, wala. Hindi ba? Kaya ayaw nilang maupo si Sara.
takot sila kay Sara. Kaya lahat itinatapon sa kanila. Hindi ako makasara, pero bilib ako sa tapang ng pamilya nila. Nagkataon lamang, konti sila ngayon, marami kalaban. Yan yung sa CHED, ha? Dito naman sa PhilHealth, wala ako masyadong alam talaga dyan. Maliban na lang sa kaya naging controversial yan dahil nga doon sa nagsoli sila ng 90 billion na ikinagulat ng ating mga mambabatas, bakit hindi na liquidate yan, dapat ginamit. Totoo naman, dapat ginamit, health yan eh. Importante yan. Kasi naranasan ko din yan eh. Kamakailan lang, nagkaroon ng aksidente sa pamilya ko. Nagpunta kami ng ospital, nung magbabayad na kami, ipinipresenta ko, private yung ospital eh. Ipinipresenta na namin yung PhilHealth card ng nanay ko, hindi daw kailangan yun, hindi sila tumatanggap nun. Pero yung senior citizens card, tinatanggap nila. So, bakit ngayon yata yung mga pribadong ospital hindi tumatanggap ng PhilHealth? Hindi ba nagbabayad ng PhilHealth natin? Same question lang din. Hanggang saan po ba ang cover ng PhilHealth? Alam ko hanggang private yan eh. Hanggang private hospital meron yan. Nako-cover nila yan. May malaking porsyento ng binabayaran tayo sa ospital, lalo kung sa private, nakakatulong ang PhilHealth. Bakit ngayon hindi nila tinatanggap yan? So, ibig sabihin, hindi binabayaran ng PhilHealth yan. Di ba? So, diyan sa PhilHealth, laganap din ng korupsyon diyan. DepEd, halos lahat ng ahensya ng gobyerno may kupit yan. Napakabobo na lang natin pag tinanggap nating nauubos yan dahil sa mga project nila. DPWH, yan, pinakamalaking pondo yan. Bakit ang kalsada natin natitipak? Nagigiba. Tulay natin, gumuguho. Substandard, patong, wag lang walang maipatong. Hindi pulido ang trabaho, substandard. Kasi hindi magawa ng kontraktor na maging matibay ang kanilang konstruksyon dahil kaliwat kanan ang cut. Ang tongpats, magmula sa mayor, congressman, governor, lahat yan, may mga tongpats yan. Kaya ang maiiwan sa kontratista, barya na lang. Paanong gagawin dyan? Saan kukunin ng kontratista yan? Di siyempre sa mga materyales, patatabangin nila yung materyales. At isa pa dyan, kung papansinin po natin, taon-taon na lang, laging ginagawa yung punyetang kalsada. Hindi man lang tumagal ng 2 taon, di ba? Paano? Substandard lahat yan. PhilHealth, ganun din. Total, PhilHealth ang topic natin, tsaka yung CHED, dahil yan ang mainit ngayon. Hanggang saan ang dapat na coverage ng PhilHealth? Magkano dapat ang coverage niyan? Halimbawa na sa mga yung ino-operahan sa puso, 100,000 yan. Minsan nakakarinig pa ako, 1,000,000. Hanggang saan ang PhilHealth yan? Bakit tinatanggihan ngayon ng mga private hospital yung PhilHealth? Hindi ba sila nagbabayad? Yung pera na naka-allocate sa kanila, yung budget nila, saan napunta? 90 billion lang ba yung hindi nila nagastos? Alam ko, malaking budget din ang ibinibigay sa kanila taon-taon. Saan napunta yon? Malamang sa bulsa rin nila. Di ba? Kasi napakasimpleng isipin lang yan. Kahit anong ahensya ng gobyerno, kapag ginastos mo talaga sa tama yan, tatagal yan. Hindi ba? Parang yan CHED. Yung CHED, yung DepEd. May budget sa building. Ang problema, wala na yung building, naubos pa yung pera. Saan napunta yung pera? Di ba? Dapat i-liquidate yan, dapat gamitin. Kaya, pinaglululoko lang tayo nitong mga congressman na, itong napapanood nyo sa taas, itong mga congressman na di umano ay nag-iimbestiga
ng mga anomalya sa gobyerno, lalong-lalo na sa CHED at DepEd, na binawasan na nila ng budget, nagpapasikat. Sila hindi nila madetermina kung saan napunta yan. Hindi ba? Sinabi nila ganito, ganyan, ganyan. Tapos, ang magiging depensa nila, in aid of legislation lang, gagawa sila ng batas. Talungin mo kung ano mga batas ang pinagagawa na nila. Sa dinami-dami ng hearing nila, wala. Nagpasikat lang sila. Yun lang talaga eh. Hindi ba? I'm sorry, pero talagang yun na nakikita ng maraming tao. Ngayon, para mapatunayan yung mali ang naiisip ng marami sa amin, gumawa kayo ng batas magmula dyan sa ginawa nyong hearing na yan. Solido. Unahin natin yung korupsyon. Paano mawawala yan? Di ba? Yan ang punot dulo ng lahat ng hearing korupsyon. Ano ang mga batas na kinakailangan baguhin? At paano? Paano malalaman ng tao kung ang pera ng isang ahensya ng gobyerno ay talagang sadyang naubos, ginamit sa dapat niyang paggamitan. Wala kayong ganon. Di ba? At kung meron mang sinasabi nila, pwede mo raw malaman yan dun sa Commission on Audit. Pwede kahit sinong Pilipino, pwedeng manghingi ng kopya para malaman nila kung paano ginamit. Bakit pag kami nagpupuntang mga importanteng tao, yung mga nag-iimbestiga, yung gusto ring sumikat, ayaw niyong ibigay. Kung silang may pangalan taon at may sinasabi na sa lipunan, pinagkakaitan nyo ng impormasyon, kami pa kaya? So kami ang niluluko ninyo. Hindi ba? Kaya ating mga amo, malapit na ang eleksyon. Itong mga tokmol na to, itong mga payaso na to ay nagpapasikat na naman. Yan ba ang mga iuupo nyo? Hindi ba? Taon-taon, mga amo, bilyon, kung hindi man trilyon, ang kinukupit sa kaban ng bayan. Taon-taon na lang, o halos araw-araw, niluluko tayo. Niluluko tayo ng mga politiko na to. Mga buhaya. Handang pumatay, handang mamatay para lang manatili sa pwesto dahil sa kapangyarihan at sa salapi ng Pilipinas. Yan ba ang pauupuin nyo? Hindi ba? Umpisahan nyo na sa pinakamababang posisyon sa gobyerno, sa LGU, sa local government unit hanggang sa national. Uriin ninyo kung sino sa tingin nyo ang makakatulong sa atin. Dahil hindi tayo aasenso kung ganyan na lamang napakalaking pera. Kinaltasan pa, hindi ba? Dahil di umano para maiwasan ng korupsyon. Magkano lang naman yung binawas? Laking-laki nga sila, 11 point something billion itong taon na to. Itong darating na 2025, 11 billion lang. Pero ganun pa rin, daang billion pa rin ang nawawala, trilyon taon-taon. Ginagawa nila tayong tanga, hindi ba? Nakakainis, nakakapagpakulo ng dugo. Kaya siguro itong eleksyon na to dapat maging wais tayo. Huwag tayong basta-basta magpaloko sa mga hindot na mga politiko na yan na gusto lamang maupo para magnakaw sa pondo, sa pera natin. So dito ko muna tatapusin ang video na to at medyo mahaba na naman, 28 point something seconds na naman, 28 minutes na. So sa susunod pa po mga video ay ibang paksa naman po ang ating tatalakayin. O kung hindi man ito, pero malamang ganun din. Kasi gusto ko simplihan na lang yun eh. Ayoko na rin mag-research ng ano yung batas, ano yung kung magkano, yung ganun. Sisimplihan ko lang. Katulad nung ginawa ko kanina. 100 building, halagang 600, wala pa yung 100 building, pero ubos na yung pera. Diba? Simple mathematics. Ngayon, pag dinipensahan nila yan, komplikado. Kasi ganito. Ganyan. Layman's term lang. Ito ang project dito, sa taon na to, nasaan na? O wala pa, asan yung pera? Pag sinabing nandyan, ipakita mo. Pag naipakita, ibalik mo. Tapos, isama mo uli yan, yung mga hindi natapos, idagdag mo dyan para makatipid-tipid tayo ng konti. Hindi ba? Hindi yung ganyan, babawasan nyo yung budget, babawasan nyo nga, napakaliit naman, 11 billion lang, ganun din.
daang bilyon pa rin ang napupunta sa mga korap na ahensya ng gobyerno. Halos lahat yan, korap. Nakakainis. Hindi ho ba? So, dito ko natatapusin ang video na to. At napakahaba na, 30 minutes. So, maraming salamat po sa inyo lahat. Magandang umaga po mga amo.